Praise God. Praise the Lord. Praise God. Praise. Praise God. Bago lang po kasi siya. Dating sekretary namin. Asawa. Nanay Ining. Praise God. At sa hapon pong ito, sabi nga po ni Father Dani, hindi natin dapat pigilin ang pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Pwede tayong pumalakpak. Pwede tayong sumigaw. Amen? Amen. At sa hapon pong ito, papurihan po natin muna ang ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin siya. Hallelujah. Glory to you, O Lord. Hallelujah. At sa hapon pong ito, anyayahan po natin ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Praise you, Jesus. Nagalang kita, banal na espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko, na nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Nakatuon sa'yo. Minsan pa ginagalang kita, ginagalang kita, banal na espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko, nagpapakumbaba, panahanan mo lagi ang puso ko, manatiling nakatuon sa'yo, banal na espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, banal na espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Minsan pa ginagalang kita, ginagalang kita, banal na espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko, nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko, manatiling nakatuon sa'yo, banal na espiritu, espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay
kapatid, sa araw na ito, sabay-sabay po nating ipalakpak ang ating kamay, pagpupuri sa ating Panginoon. Taas po natin ating mga kamay, palakpak Kwaresma. Tunay nga mga kapatid, na ang ating Panginoon ay grabe at grabing bless ang ating mararanasan sa buhay ng ating Panginoon. Amen. Grabing bless ang buhay ko. Sinong bless ang buhay niya? Taas natin mga kamay. Grabe. Grabing bless ang naranasan ko sa paggising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Amen. Tunay nga mga kapatid, na bless ang ating buhay kasama ang ating Panginoon. Grabe. Grabe. Grabing bless ang buhay ko. Grabing bless ang buhay ko. Naranasan ko sa pag-isip pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pag-isip pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Ay sarap-sarap sa presensya mo, Panginoon. Ay sarap-sarap sa presensya mo. Nabago na sa buhay ko. Nabago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hahanapin ka? Kung nasa iyo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pag-isip pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabe ang pag-ibig mo, Panginoon. Grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pag-isip pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Ay sarap-sarap sa presensya mo, Panginoon. Ay sarap-sarap sa presensya mo.
Ano sa teres na ano? Nakakandog sa ano? Nakakandog sa Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord. Tayo magtindak sa Panginoon. Amen. Ang lahat ng magagandang anak ng Diyos, magpuri sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Magagandang anak ng Diyos. Inaanyayahan po natin itaas ang ating kamay at tayo patuloy na sasamba sa ating Panginoon. Hilingin po natin na sa oras at araw ito, iparanas ng Panginoon minsan pa ang kanyang kabutihan at kadakilaan, ang kanyang presensya sa hapong ito. Minsan pa'y maranasan natin. O hallelujah. O purihin ka, Panginoon. O iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, O Diyos, sa hapong ito. Hallelujah. Oh, we glorify your name, Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong
Minsan pa narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katapuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Hanggang ang aming kaluluwa'y napuspos ng lubusan, at sa aking kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Nagkakila ang iyong ngalan. Minsan pa narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katagpuin. O, ipalanas mo sa akin, Panginoon, sa hapon ng kapangyarihan. Hallelujah! Iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aking kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ipalanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakilang iyong ngalan, Panginoon. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. O Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanpaman. Ikaw ang Diyos na higit sa sapat, Panginoon. At sa mga oras at sandaling ito, Panginoon, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng bagay at lahat ng biyayang patuloy mo pinagkakaloob, sa malulusog at malalakas na katawan na ipinagkakaloob mo sa amin, sa bagong umaga na lagi mong ipinagkakaloob sa amin ang bagong liwanag, Panginoon. Lord, sa hapong ito, idinudulog po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga suliranin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ano mang pong problema, ano mang pong pagsubok ang dumarating,
ay ikaw po ang Diyos na aming nilalapitan, ang aming sandigan, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, inaangkin din po namin ang katagumpayan ng hapong ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos naman na nagumpay. Bless mo po, Panginoon, ang lahat ng itatayo mo sa dakong lugar na ito. Ang magpapatotoo, Panginoon, ang maghahayag ng iyong mabuting balita, ang lahat ng ginagamit mo sa lahat, sa ubasang ito, Panginoon, ay patuloy ko pong itinataas sa iyo. Lord, i-bless mo po ang apat na sulok ng lugar na ito, Panginoon, na sa pagpasok pa lamang maramdaman namin ang iyong presensya, Lord God, sa hapong ito. Lord, salamat po sa iyo. Patawarin mo rin po kami, Ama, sa lahat ng pagkukulang, pagkakasalang aming nagagawa, Panginoon. Kami po iyong maging dapati na tumawag sa iyo ng Ama. Pahintulutan, Panginoon, na humingi sa iyo, Panginoon. At patuloy mo po kami bibiyayaan, Lord God. Sabi mo nga po, humingi kami, iyong kami bibigyan, Panginoon. Kaya sa hapong ito, Panginoon, ano man po ang isinulat o nasa isip, ang kahilingan ng mga kapatid namin ito, alam po namin na hindi maikli ang iyong kamay, Panginoon, upang abutin mo po ang bawat isa sa amin. At mga wala pa rito, Panginoon, ipaalala mo po sa kanila, Panginoon, na ito'y araw ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa hapong ito. Inaangkin po namin ang 100% tagumpay ng gawain mong ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nananagumpay. Kahit sa iyo po lamang ang pinakamataas na papuri, ang pagdakila sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at maaari muna po tayong magsiupo at tayo po'y dadako sa ikalawang bahagi ng gawain kung saan po ay ating pong ipagsisigawan ng kabutihang ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sino po ang nais magbahagi ng kabutihang ginawa sa kanya ng Panginoon? Nanay Lourdes? Maganda. Kahit na lang po nakaupo na lang po kayo dyan. Ako, kaya po. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, our El Shaddai. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa iyo lagi. Sa bawat gising po naming lahat, is a very great blessing. Lord, kanina po nalimutan ko ipanalangin niyo, wala pa din po dito. Gayun din po ang mga mahal namin sa buhay na malayo sa amin. Hindi maiksi, Ama, ang iyong kamay para abutin sila lahat at yakapin ang iyong banal na kapangyarihan. Lord, napakabuti mo. Nung po isang araw, pumunta po ako sa kabila ng bakuran. Nakita ko po yung mangga, sabi ko sayang naman. Parang pinaalala po niya nung makita ko yung mangga dito, puro bulaklak. Kasi po walang bulaklak. Dati po yon sinisigaan o kaya binobomba para magkabulaklak. Hindi po natapos ang siguro mga 2 days nang tumingala po ako, napakadami na niyang butlig at magaganda po ang pinaglalagyan ng kanyang mga bulaklak, maditibay po. So, napakadakila ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Brother Mike. Buntong hininga mo lamang. Kapag ikaw ay tapat na nanampalataya sa Kanya, tunay ngang ibibigay niya ayon sa Kanyang kalooban kung ikabubuti natin. Isa pa po, nagpupuri din po ako, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabila ng mga kaguluhan po sa Middle East, hindi po maiksi ang kamay ng Diyos upang proteksyonan ang ating mga mahal sa buhay doon. Salamat talaga, Panginoon. Kaya sabi daw nung iba doon, sabi nga nung anak ko na makausap ko po ng Saturday, Mami, awa ng Diyos, tahimik kami dito at nakakapagtrabaho. Yung pong pagtitiwala sa Diyos, siya po ang may control ng lahat ng bagay. Kaya po walang humiling sa Kanya na magkaroon sana ng katahimikan sa buong mundo. Love, not war. Isa pa po, lahat po tayo apektado nito kung hindi tayo mananalangin kasi po yung isa sa pinanggagalingan ng langis ay nabomba daw po. Pero kundi sa kapangyarihan ni El Shaddai, wala po tayong magagawa.
siya lang po ang may magagawa para i-supply ang ating lahat ng pangangailangan. Magsumamo po tayo sa Kanya na magkaroon ng pagmamahalan sa buong daigdig at walang war o hindigmaan. Sa iyo po, Ama, binabalik namin ng walang hanggang papuri at pasasalamat. To God be the highest glory. Amen and amen. Sino pa po? Sino pa po? Nanay Lisa. Mapagpalang hapon po sa bawat isa. Thank you po. Thank you, Lord. Una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa hapong ito, sa mga pagsubok na dinadanas ko sa buhay nung nakakaraan noon at saka hanggang ngayon. Yung pagsubok na nangyari sa buhay natin, sa bawat isa, kasama po natin, kahit tayo nananampalataya, kasama natin yung pagsubok. Doon tayo dinadalisay at sinusubok ng Diyos. Hanggang saan tayo mananampalataya, maniniwala sa Kanya. Sorry. Naisip ko lang po pagkagabi. Pagtulog ko sa gabi bago patulog sa pagdadasal, hindi mapigil yung iyak ko. Nakikipag-usap na ako sa Panginoon. Lalo pagka naaalala ko yung mga po, yung mga nagdaan, nakakaraan, lalo nung mga nagkasakit ng 2017, nag-umpisa yung pagkakasakit ng asawa ko. Yung pagsubok, ang bibigat, ang titindi. Pag naisip ko na naalala ko, sumasakit ang puso ko, pero may kagalakan sa nangyayari. 2017, na umpisa na magkasakit ang asawa ko. 2018, dialysis hanggang 19. 20, nawala na po siya. Matindi yung mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Noong 2019, dumating naman yun. Buwan ng sa tanda ko po, pandemic natin, Marso. Ang tindi. Wala nang mga trabaho sa karamihan, kahit na nasa abroad ng ating mga pamilya. Lalo ako, anak ko, nasa malayo, yung isa. Parehas. Dumating naman ng 2020 si Wilbert. Hindi na siya bumaba. Dahil nga may sakit na ang tatay niya. Sabi ko, anak, umakyat ka pa. May pagkakataon kami, may pamilya kami, binubuhay ka, may nag-aaral. Pabayaan mo na ako, kakayanin ko, kasama natin si Lord. Siguro, nag-usap silang magkapatid na ganito huwag ka nang umuwi. Walang si nanay kasama, tapos may tatay mo, dinadialysis, yan naman ay nawala. Ano yung mga agreement nila na sinasabi ng bawat isa sa kanila. Ang sinasabi ko na lang sa kapit lang tayo, dasal lang tayo, maniwala tayo sa Panginoon. Yung faith natin sa Kanya at pagdadasal natin, lumapit tayo, hindi niya tayo pababayaan. Patuloy ako sa mga ganun. Hanggang sa mga isang taon at 4 na buwan. Hanggang sa pamanaw na nga ang Willie sa dialysis. Ando na nga yung problema dahil lang nga wala na mga trabaho. Baba si Wilbert, walang trabaho. Nag-online lang. Yung mga damit po ba na ukay-ukay sa awa naman ng Diyos kahit papaano. Noong panahon na yun. Si Willet naman, nasa Korea nga, wala naman siyang trabaho dahil stop talaga. Pero nag-iisa na ako. Sabi ko, Lord, Diyos ko po, 2 beses sa loob ng 1 linggo yung dialysis. Pag nagkakaroon pa ng problema sa Sacred Heart,
na emergency pa siya. Pag na-emergency, yung magdamag na yun, nagbibil ako ng 20. Kinuha, pumasok siya ng, pinasok namin ang 5, ng alas 7. Tapos kinabukasan ng umaga, kinundis yun, 20 na. Nakubuka ako, Diyos ko, sante, kukuha ng 20. Dumadating ang pagkakataon na hindi ko alam kung ano gagawin ko. Paano yung iisipin ko. Basta ako, puro ko iyak. Sabi ko, Lord, di ko naman kakaya yung mga problema. Di ka naman sa anak natin, alam natin yung wala. At hindi naman ako dumaday. Hindi ko naman ugali. Alam mo, Lord, na hindi ko ugali na dumaing sa anak ko. Palibhasa sa panahon ng kalakasan ko, sa kalakasan na binibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos, na maghanap buhay, kumita. Sinamantala ko yung mga pagkakataon na yun. Na kahit pa paano, mag-ipon-ipon ng konti. Dahil dumadating yung pagkakataon na kung binibigyan ka ng blessing, kung kumita ka ng 50, may 20 ka, itabig mo, may ginastos ka pa. Salamat sa Panginoon talaga. Tapos yung walang pera, hiram, utang, loan, pamana, nakaupo ko sa barangay, 1 taon at kalahati, nilolon ko na sa bangko dahil nga may dinadayalis ang Willie. Walang maasahan. Kahit ako may kapatid na meron, siyempre, kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang may pandemic pa. Hindi naman ako makapagsalita na tulungan niyo ko. Alam naman nila yung sitwasyon, di ba? Saka sa akin pag may dumating, Lord, ng problema, puro iyak, lalo sa gabi, iyak ako ng iyak, hanggang sa ngayon, iyak ako ng iyak, sa kanya ako dumating. Humihingi ako sa kanya ng gabay at patnubek, paano makakaya problema na dumadating sa akin. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dumating ang 1 taon at kalahati nang pumanaw na ang bili. 1 taon at 6 na buwan, na-stroke naman ako. Nagising po ako, maayos ako ngayong gabi. Ngayong gabi, natulog ako ayos. Kasi may mga paninda pa ako. So, lumuwas pa ako ng coastal sa kumuha ako ng mga alamang. Dahil yung mga alamang na yun, kinuha ko doon sa Kamanhawa. Yun, niluluto ko yung inaaslang ko, gigisahin ko 4 na araw, tapos naripakin ko, tapos ilalakad ko ngayon siya sa mga suki ko. Yun ang routine ko. Nung 4 na araw, sabi ko, ba't hindi na ako makatayo? Hindi ko na maigalaw yung kamay ko. Ito po, walang gana. Walang gana talaga. Malambot siya, walang gana, walang lakas. Pati yung pa ako. Tinawakan ko yung cellphone, sabi ko, anak, puntahan mo ako dito sa kwarto. Sabi, nanay, bakit? Hindi ko ako makagalaw ka ako. Pero humal na rin ako. Sabi na anyway, nanay, ba't ganyan ka magsalita? Hindi ko ka ako alam. Puntahan mo ako. Nung pumunta yung anak ko, binangon ako, isinandal ako. Nung pagsandal, sabi niya, nanay, tayo. Tumayo, naglakad ako. Hindi ko na maitakbo, hindi ko na mailakad talaga. Hirap na yung katawan ko, wala na po akong lakas. Sabi ko, Lord, ba't ganito kang gagabi lang maayos? Iyak ako na iyak. Pray ako. At sabi ko, Lord, wala na po bang katapusan? Nagkasakit. Tapos, pumanaw. Nagkaraan ng panaw. Katawan ko naman yung naapektuhan. Ang tindi ng pagsubo ko iyak ako na iyak. Kahit sabihin mo na may mga kapatid ako, paano? Yung ugali ko, alam naman nila, hindi ko madaing yung buhay ko. Dahil parehas. Nagpapasalamat ako, tulungan nila ako. Salamat kung hindi nila akong tulungan. Salamat pa rin. Pero pinalakas ko ng Diyos sa pagkakataon na yun. Sunod-sunod ang problema ko nun. Nung bago pa nung ako ma-stroke, na-COVID pa ako. Kasama ko yung anak ni Sister Lourdes doon sa Santa Ana. 15 days akong nakahiga doon.
Diyos ko, sabi ko, ba't siguro sabi nung neuro ko sa ospital, ano ba yung problem? Trabaho mo, ano ba yung ginagawa mo? Ba't nagaganyan ka? Pinaliwanag ko sa kanya, kahit humalumal ako talaga. Pinaliwanag ko sa doktor, sabi, stress ang dumali sa'yo. Sabi ko, naiyak ako naiyak. Sabi nung doktor ko, huwag kang umiyak, lakasan mo loob mo. Opo, lumalaban naman ako, Dok, wala naman. Talaga, sinikap ko, lumaban, magdasal, lumapit sa Panginoon. Pinalakas ko yung sarili ko. Ang hirap pala, Panginoon, nung dumarating yung pagsubok, wala kang kaagapay, wala kang masabihan, wala kang masandala ng panahon. Puro yak ang ginawa ko. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Nakaraos kami. At ako, nung pagkakahiga ko, 1 taon at 4 na buwan akong nakahiga. Lumaban ako, inalaban ko katawan ko, dinakasan ko loob ko, at pinagaling ako ng Panginoon sa akin pananampalataya. Yung pag-asa ko, yung paggaling ko, sa awa ng Diyos. Ito po, nakikita niyo ako, nakakatayo na, nakaka-attend. Sa awa ng Diyos, yung pagpapala niya sa kalakasan ko. Hindi po, sabi ko, Lord, hindi naman po ako nagsasawa at umaasa ako kung na ako'y pinatayo mo, na pinagaling mo ko, muli yung kalakasan na ibinigay mo sa akin, muli kong ibibigay mo sa akin. Kaya maraming salamat sa Panginoong Yahweh El Shaddai sa mga binibigay mong pagsubok na pinalalakas mo kami. Salamat ng maraming salamat sa Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. Nakita ko po yung kung paano nakipaglaban si Kalita. Pero nahanga po talaga ako dahil sa determinasyon niyang makapag dumakas pa. Talaga po pag nasa sarili din po natin minsan di po ba yung kalakasan. Sa tulong ng Panginoon, kailangan po tulong din po ng ating sarili. Amen. Kapag po yung karamdaman ay masyado nating binibit, iniyak-iyakan lang, talaga pong madadali po tayo. Amen po ba? Kaya laban lang po. Amen. Sino pa po? Habang iniintay pa po natin yung ating preacher. Sino pa po? Hello? Marinlet daw. Sister Mariby. Pagkakataon mo na. Magandang hapon po sa ating lahat. Yahweh El Shaddai, salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapalang kaloob mo po sa amin at sa lahat ng mga pagsubok na aming napapagtagumpayan. Salamat po, Lord. At itinataas ko po sa inyo yung aking asawa na kahit alam niyang bawal na po sa kanyang uminom, sige pa rin. Kung ano-ano na po yung mga nagagawa niya sa sarili na hindi maganda sa paningin ng iba, hindi po maganda. Tapos nadudulas po siya, nasasaktan po siya. Hindi pa rin po tumitigil sa pag-inom. Yahweh, Shaddai, kayo na po ang bahala, Lord. Ipuin mo po ang kanyang puso, ang kanyang yung dila niya po, hindi na po maituwid-tuwid sa pagsasalita, hindi na po maintindihan, lalo na po paglasing. Kaya binibigay ko po sa inyo, Lord, ang lahat-lahat. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Maraming pa rin salamat sa kabila po ng nangyayari sa kanya, nakakapag-motor pa po. Kaya kahit pa paano nakakalabas pa po kami. Yun po ang inaano ko sa kanya na, alam mo ba, pagka may nangyari sa'yo, malungkot na lalo yung buhay mo kasi mag-stay ka na sa bahay pag hindi ka na nakakapag-motor. Hindi mo ba ipagpasalamat yun hanggat maawat ka na, ayaw pa rin po. Lord, kayo na lang po bahala. Panginoon, maraming po salamat sa lahat ng blessing. Praise God. Palakasan po ni Brother Mike. Amen. Maraming nagtatanong sa kanya. At nakakatuwa po minsan yung sagot ni Brother Mike. Amen po ba? Sabi nga po
sa Diyos na lang natin ipagkatiwala. Walang imposible sa Kanya. Pero marami pong nagpatotoo talaga na halos yung may itak pa pong inaano. Sininang lang po. Sininang Sitang, yan buhay na patotoo yan. At talagang dinanas din po niya yan. Pero ngayon po ay malaya na po siya nakakapaglingkod. Hindi na po siya tinututulan ng kanyang brother husband, ni Ninong. Si Sister Maribik, naniniwala ko darating ang araw, makakasama mo na rin yan. Amen! Papurihan po natin ang malakas ang ating Diyos na buhay! Hallelujah! Nasaan na ba yung ating kapatid? O si Ninang Sitang, Ninang! Praise the Lord. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin. Ang kalakasan ng aming mga katawan, Panginoon. Tunay na sa iyo ko lang po, Panginoon, pinauubaya ang lahat. Panginoon, patuloy mo pong gabayan ng aking anak na panganay na nasa Hong Kong. Ikaw po ang kasama niya sa bawat kanyang pagtatrabaho. Tunay na mahirap na ang trabaho niya doon. Kaya lang bilang isang ina na nagpapaaral pa at yung tulong niya sa amin ay patuloy naman niyang naipagkakaloob. Kaya, Panginoon, ikaw na pong bahala. Maraming salamat po. Praise God. Para pong lahat ay binibigyan ng pagkakataon na magpatotoo. Amen? O sino po susunod? Ay lahat po kailangan magpatotoo ngayon kasi may oras pong binibigay si Lord. Ako po. O si Sister Bernie po, purihin natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Magpapasalamat lang po ako kay Lord sa 11 years na pinagkaloob niya sa asawa ko ng sakit na Parkinson's disease. Hanggang ngayon lumalaban pa rin. Alam ko hirap ng asawa ko dahil nung pina-check up po namin nung kay Dr. Del Rosario. Sabi po sa akin ng doktora napalang ko po ako nung araw na yun dahil ang sabi po niyo sa akin, yung sakit ng asawa ko, severe na. Kumbaga, malala na. Alagaan na lang daw mabuti at mahalin. Mahirap pong tanggapin pero si Lord na po bahala. Alam kong hindi siya pababayaan ng ating Diyos na buhay. Yung kasi po mga symptoms kahit tubig nasasamid na. Huwag daw pakakainin ng medyo matigas dahil yung mga muscle niya sa lalamunan hindi na gumagana. Tsaka yung paglakad po niya hindi na katulad ng dati na akain mo ang lakad na siya. Ngayon, akain mo pa. At tsaka yung boss niya mahina. Mahira na rin pong kumain. Hindi katulad nung araw na ang gana niya kumain. Pero sabi ni doktora, pilitin kumain 3 beses ang pagkain, 3 beses din ang merienda. Dinagdagan niya yung gamot, yung dose ng gamot niya. Tsaka yung vitamin niya, dinagdagan din. Pag umiinom po siya ng tubig, nasasamid po siya.
hiling ko lang sa inyo, sama po niyo sa panalangin. Biyayaan pa siya ng buhay ng ating Panginoon. Hindi man. Huwag siyang paghirapan. Dahil po, nahihirapan din ang dibdib ko pag nakikita kong naghihirap. Wala naman akong magawa. Dahil pareho nga kaming may depresya mag-asawa. Nahihiya po ko sa mga anak ko. Lord, kayo na po ang bahala sa amin. Salamat po sa lahat ng pagpapala at sa binibigay mo po sa akin na kalakasan na para pagbigko ng Kapanginoon. Marami pong salamat. Praise God. Basta laban lang, tatagan lang natin. Amen? Sapagkat naririyan ang ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, iiwan man. O sino pa po? Sino pa po? Hello? Sister Rose? Gandang hapon po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa buhay na ibibigay niya, kalusugan. Tinataas ko lang din po yung anak ko kasi nag-text po yung anak ko sa Dubai. Sabi niya, Mami, nakakatakot. Sabi niya, meron sumabog sa may airport. Sabi ko, basta magdasal lang kayo at magtiwala sa Diyos. Huwag kayong matakot. Sabi niya, gagabayan kayo. Dapat din yung apo kong uuwi kasi buntis, uuwi dapat nung unang linggo pa, hindi rin nakauwi kasi na-cancel. Yung ngayon naman dapat uuwi ngayon, hindi rin nakauwi kasi wala nga flight. Sabi ko, Lord, ingatan niyo po sila doon at huwag mo silang pababayaan. Ikaw po ang kanilang gabay para maging maayos po ang kanilang buhay doon at maging maligtas po sila sa araw-araw na buhay. Salamat po. Magandang hapon ho mga ka-sisters, brothers, sa ating po lahat, magandang hapon. Gusto ko lang din po magpasalamat sa mga nangyari at Shaddai at patuloy pong paggabay niya sa aking buong pamilya, sa pagbibigay po niya sa akin ng patuloy na kalakasan, nagagampanan ko po yung mga dapat kong gampanan sa buhay. Hiniling ko lang po, patuloy po niya kaming pag-ingatan, ang aking po mag-anak at yung iba pang mga kapatid, mga sa buhay. Brother Tony daw. Maraming salamat po, Mahal na Yahweh at Shaddai. Sa iyo po, tinataas ko lahat ng papuring pagsamba at pasasalamat. Amen. Okay, magandang hapon nga po pala, Yahweh Shaddai at sa inyo mga brother and sister. Ipapatotoo ko lang po yung sa akin din pong asawa, puro may sakit po ang aking mga brother husband. Kasi po nung nakarang Lunes po yata, yun o, ito lang. Nakahiga po ako, nanonood ako ng TV. Ngayon po, hindi ko po napapansin, nilalaro ko po yung apo ko. Panitingin niya sa amin, panay ang ano niya, panay ang ginagano siya, lakad siya ng lakad. Tapos nung nakuha na po yung apo ko, bigla po ako naidlip, bigla po akong ginising, sabi niya sa akin.
Bili mo ako ng gamot. Nakita ko po siya namumutla. Talaga pong putlang-putla, nanginginig. Hindi naman po ako nagpaano na ako po ay nabigla din. Ngayon po, yung time po na yon, sabi ko, bakit? Bakit kita bibili? Wala ka na bang gamot? Hindi, wala na po pala siyang gamot. Hindi niya sinasabi. Kasi nga po talagang naramdaman niya sa sarili niya na lumakas po talaga siya. Pagising ko po, yung mga hinugasan ko pong plato, itataob niya po doon sa isang pingganan. Ngayon po, eto na po ang nangyari. Sige ako, bibili kita. Nag-bike po ako, palabas. Diretso po ako. Kasi bigla pa nakikita ko po siya talagang parang ano na siya eh. Para pang gusto na niyang bumigay yung time na yon. Ngayon po, nung pagkabili ko po ng gamot, pinainom ko po agad siya na sa puso niya. Hindi pa rin, ilang minuto lang po, hindi pa rin po nagbabago. Nakita ko po yung puso niya, lahat po dito, lahat talaga po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi meron po akong pang BP at alam ko pong natuto akong mag-BP. Hindi ko po alam ng pag-BP ko na yan. Ilang beses ko po talaga siyang inulit, 5 beses. Nakita ko po yung BP niya 180/120. Sabi ko, naku, mataas ang dugo mo. Paano gagawin ko? Saan ako pupunta? Hindi ko alam ano, paano. Hospital kita, makakonfine ka na naman. Hindi pa tayo nakakabayad sa utang. Iyon po talaga sinabi ko sa kanya para po lumakas ang loob niya. Eto na po, nilakasan ko pa rin ang loob. Ginawa ko po. Kumuha po ako ng tubig sa planggana na nanggaling sa gripo. Inilubog ko po yung paa niya. Tapos po kumuha po ako ng maligamgam. Pinunas ko po dito sa batok niya, sa mukha niya, sa ulo niya, sa kasabong katawan niya. Ngayon po nakita ko po parang naging epekto po yung pagkapunas ko sa kanya, medyo nawawala po yung panginig. Pero po talaga nung inano ko po yung puso niya, talagang parang pong sasabog na talaga. Kaya sabi ko, Lord, parang awa mo na po. Hindi ko na po kakayanin kung ma-hospital na lang po ang asawa ko. Bigyan niyo po ako ng lakas. Gawin po akong instrumento para sa asawa ko. Sabi ko, mag-pray ka. Sabi ko, gawin mo lahat ang pagpe-pray, mga sa pagtulog mo, kung may nararamdaman ka, mag-pray ka. Pero talagang napakabuti ng Diyos kasi nangyari po na nandoon ako sa amin. Paano po kaya ako kung wala ako at gano'n ang nangyari sa kanya? Di ako naman po yung konsensya ko naman po. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa Panginoon kasi kahit ano po nangyari, nandiyan po talaga siya. Hindi ko po talaga sinabi sa mga anak ko kasi mag-iintindi. Sabi ko lang sa Panginoon, Lord, nahihiya rin po ako sa mga anak ko sa magsabi ng mga problema. Ang hiling ko lang po, Lord, na humipo ka po ng mga taong nangangailang magpa-therapy o magpa-massage. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon yung pong week na yun nangyari yun. Sunod-sunod po talaga yung nagpa-therapy sa akin. Kaya na-solve ko po yung mga gamot niya. Kaya kahit po para yung meron ka tampo sa asawa mo ng mga nakakaraan, pero pag dumating po yung point na ikaw talaga ang nakakita na nahihirapan siya. Talaga po mawawala po talaga yung sama ng loob. Kaya nagpapasalamat po ko sa Panginoon na hinihiling ko lang po na bigyan siya lagi ng lakas. Lalo na po ako, huwag niya akong pangbigyan ng pangkahinaan. Katatagan lang po gusto ko talaga. At ang gusto ko po yung makita ko po na nakakakain ng maayos yung asawa. Pakahirap po kasi yung kasama mo hindi po nakakakain. Tapos po gusto mong kumain, hindi ka rin makakain. Pero nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi ngayon po kasi medyo hindi pa rin siya okay kasi po yung tiyan po naman niya sumasakit. Sabi ko, Lord, sa'yo ko po lahat pinagkakatiwala. Alam mo naman po, kung mau-hospital na naman po asawa ko, paano naman po ang gagawin namin ng mga anak ko. Kaya, nihiling ko rin po sa inyong mga kapatid na sana po isama niyo sa panalangin ng asawa ko. Kaya pong nahihirapan po siya sa sakit niya, pero hindi ko po inisip na hindi niya kakayanin yun. Kaya, sa Lord na lang po ako nagtitiwala at pinanghahawakan ko po yung lahat ng mga pangako niya. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ko po lahat binabalik ang papuri. Amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating Panginoon. At sa hapon po ito, inaanyayahan po tayong magsitayo.
Handa po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise God sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nakababatid ng lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. Lord, sa hapon pong ito, tinataas po namin ang lingkod mo na kung saan ay wala pa po rito, Panginoon. Ano man pong kalalagayan niya ngayon, Panginoon, ay ikaw na po ang siyang bahala, Panginoon, sa kanya. Ano man po ang nangyari sa kanya, Panginoon, kung ba't hindi siya nakatugon sa hapong ito, ikaw na po, Lord, ang siyang bahala. Ikaw na po, O Diyos, at nawa, Panginoon, ay nasa mabuti siyang kalagayan sa mga oras na ito. Patuloy namin itinataas sa iyo ang hapong ito, Panginoon, bagamat kulang kami, Panginoon, subalit alam po namin na ikaw ang kapunuan, Panginoon. At sa hapong ito, ang iyong salita ay patuloy naming maririnig, Panginoon, sa hapong ito. Lord, salamat po at ikaw po ang siyang manguna. Ikaw po ang siyang mangusap sa maghahayag ng iyong mabuting balita. Salamat po, Panginoon, at sa iyo po namin ibinabalik ang papurit parangal sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At sa hapon pong ito, tayo po idadako sa kanyang salita mula po sa aklat ni Juan sa Kabanata 11 sa talata 1 hanggang 45. Ang pagkamatay ni Lazaro. May isang tao na ang ngalan ay Lazaro. Nakatira ito sa Betania, kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagpunas ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta at Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Rabay, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta pa? Pupunta na naman doon. Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Idinuktong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya.
tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito, maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagyaya sa kanyang mga kasama. Sumama kayo sa kanya kahit sa kamatayan. Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania, at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang mabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag si Maria at pabulong na sinabi, naririto na ang guro, pinatatawag ka. Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakararating si Jesus hindi pa nakakarating si Jesus sa nayon, naroon na siya sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Sinundan si Marta ng mga Hudyong umaaliw sa kanya nang siya ay nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria na kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahambal si Jesus nang makitang tumatangi si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya, at siya'y napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangi si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo kung nananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mong akong dinidinig. Ngayon, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot sa panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kailangan ninyo siya at nang makalaya. Kaalagan niyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong
dumalaw kay Maria at nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tinatawagan po natin ang ating kapatid na si Brother Michael upang magbigay sa atin ng maikling pananalita. Yung preacher ko na lang makbang. Teacher para teacher. Praise God. Amen. Purihin ang Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Amen, amen, amen. Praise God. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Wala po sa plano ng tao. Ngunit po ang Panginoong Diyos, sabi nga, yung kahit na pinakamarumi sa lupa o ano man po, siya po ang gagamit. Naman po, Panginoon, ako po yung nananalangin. Panginoon, tago niyo po sa inyong banal na likuran. Ikaw po ang makita, ang tanging kapahayagan mo, Panginoong Espiritu Santo, ang siyang marinig sa sasabihin ng iyong lingkod. Mangyari ang ayon sa sinabi mo, Panginoon. Praise God. May halong kagalakan po, kaba. Pero kanina po nag-CR ako, sabi ko, Lord, ikaw ang marinig. Kasi sa totoo lang po, maayos po magsalita, okay magsalita. Kaya lang, iba kapag yung talagang ibig iparating ng Diyos yung sasabihin mo. Naniniwala po ba kayo dun, mga pinagpalang anak ng Diyos? Kasi po si Brother Michael, kung ako po itatayo dito, hindi po kagaya sa school Kasi po doon, syempre, may authority ka. Yung mga bata sa lesson, katulad po ni Sister Jen. At saka, kahit papano napaghandaan mo, sabi nga, yung hindi mo napaghandaan, niloob ng Diyos, siya ang sasama at tatayo para sa iyo. Purihin po ang Panginoong Diyos na buhay upang ang kanyang salita, ibig na marinig ng kanyang mga anak na nagnanais ng may mga kahilingan, may panalangin po tayo bawat isa. Kaya po tayo lumalapit. Ito na Lord, nagsasalita na po ako. Ano po yung ibig mong ipahayag? Kasi po sa totoo lang, aminin ko po sa inyo yung katotohanan, brothers and sisters. Ako po ay isang introvert, mahiyain. Bagaman teacher po ako, pagkatapos ko pong mag-lesson, ako po ay pumupunta sa equipment room, doon po ako kumakain yan. Hindi po talaga ako very social person. Yun po, sa totoo lang po, sa madaling salita. Pero po pag may bagay na ibig sabihin, sa kakayahang binigay ng Panginoong Diyos, ako naman po ay magsasalita. Yan. Salamat po sa Panginoon sa panalangin. Kagaya po doon sa binasa, yan, tinatanong ko po kanina Sister Ruby, kayo po ang worker. Kayo po ang bumasa, kung maaari po kayo ang magpatiuna. Pero kasi nga po, nag-aalala nga din po, naisip ko po si Brother, yung preacher po na ipadadala, si Brother Pribaldo ay nagmumotor kagaya po namin. Naman po pinagpe-pray ko na okay po siya, ano man po yung rason. Kasi alam naman po natin, di po biro yung bumabiyahe. At alam din po natin, yung nagdadala, naghahayag ng salita ng Diyos ay inuusig po ng kaaway. Alam po namin yan, sa music ministry po, isang patotoo ko po sa inyo. Ang tawag po doon ay oppression. Diba, pag may gagawin kang ibig mong ibigay sa Panginoon, ang gagawin mo, hahadlangan ka, it's either pang-distract, or sa pagbabiyahe mo sa atin pong mga kalusugan. Ang importante po yung panalangin. Sabi ko nga po, kagaya sa music, kagaya po kanina, sabi ko, Lord, nakakaya naman kay Terubi ang gulo ng sounds. Kasi hindi ko nadala yung pang-remedyo po dun sa sound system. Kagaya nga po ni Lazaro, na kaibigan ng Panginoong Jesus. Yung pong sound system na pupugak-pugak, halos mamamatay na kanina. Pero sabi ko po, ngumingiti ako. Sabi nga, may nabasa po ako, pag may problema, yung kaunting liwanag na nakikita mo ay lalo pang pagliliwanagin ng Panginoon. Kaya po, ngumiti na lang ako, tinititigan ko si Ate Ruby, si Ate Pearly, wala po ang Tita Nene, mga tita-tita po kasi namin sila ni Sister Jen. Ngunit sabi ko, Lord, kahit technical ito ay medyo may sabit or palpak, sabi nga ni Ate Ruby sa panalangin, ito'y magiging masama yung handog sa iyong harapan, Panginoon.
At higit sa lahat ay makakaakay upang ang pagpapahayag ng iyong mabuting balita ay madama sa pagpupuri pa lamang at pagsamba. Amen po. Purihin po ulit si Yahweh El Shaddai. Palakpak Quaresma po. Pasensya na po, inumpisaan ko lang po sa ganun. Ako po'y talagang nahihiya po sa mga lingkod ng preacher kasi po pag dumating sila, alam ko po, prepared po talaga. Nawa po ito paghahandaan lamang para po sa kanilang pagdadating sa mabuting balita. Yan. Praise God. Praise God po rin, Panginoong Diyos. At doon nga po sa binasa, for our Sunday Gospel po, yan, this coming March 23, sa pagdating ng araw ng Linggo Sunday Gospel. Share ko lang din po sa inyo mga brothers and sisters. Samantalayin ko na Lord, pasensya na po. Yan. Kasi nga po kami nasa music ministry, never ko po talaga na inisip na ako itatayo. Babasa, magpapatotoo, magsha-sharing. Sa biyaya din naman po ng Panginoon, yun din po ay paghayag na ng kanyang mga salita. Kasi nga po, una sa lahat, kagaya ng Panginoong Jesus, di ba, pag ikaw ay kilala sa isang lugar, yan, syempre, pero alam na, ayan ba yun, si ganyan, si ganyan. Ngunit, hindi naman po natin ikinakahila, hindi po inililihim. Sabi nga po ng Panginoon, ang katotohanan ng magpapalaya sa atin, sabi ng tapat pagsasama ng maluwat. Dahil kilala niyo naman po si Brother Michael, yan, nung aking kabataan pa po. Ako po instrumentalist, pasaway, naninigarilyo din po ako, naging alipin ng bisyo, yan, na ako ano pang pagbabarkada. Ngunit pinahawakan ko po yung salita ng Diyos. Ang tinatawag ng Panginoon, hindi naman yung banal na Sabi, pinagigi ang dapat niya. Yan. He makes whom He has called to become righteous sa kanyang harapan para po siya ay paglingkuran. Amen po ba? Kaya tayo po sa ating mga buhay, bagaman nakakaranas po tayo ganun, talaga po sa harapan ng Panginoong Diyos, wala kang maililihim yung pagkakasala, mga iyong nagawa, pagkukulang sa kapwa. Importante po, tapat ka sa panalangin mo sa Panginoon. Lord, ito po ang totoo, ikaw po ang manguna. Hindi po kami ang makita o marinig, bagkus sa sasabihin ay ang iyong mga kapahayagan. Amen po. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos. At higit pa po doon, di naman lang po yung sasabihin Sabi nga po, our action speaks more loudly than our words. Kung ano yung buhay, kung ano yung by the fruit you shall know the tree. Sabi din po ng salita ng Diyos, di ba? Kung ano ang bunga, siya ang makikita mo sa puno. Yan. Hindi lang po sa pagpapala, kundi sabi nga, yung mapayapa sa pamilya, bagaman nagkakaroon ng aberya, ng gulo. Alam niyo po yan, mga brothers and sisters, hindi po lihim. Ngunit totoo po, napakabuti ng Panginoon. Kagaya ni Lazaro, na kaibigan ng Panginoong Diyos, patay na. Ngunit sabi ng Panginoon, inakala di ba po doon ni Martha, yan pasensya na po, nagbasa rin naman po ako nung pang Sunday Gospel para sa music. Sabi, akala niya, kung nandito ka lamang Panginoon, di sana namatay ang kapatid kong si Lazaro. Sabi niya gano'n. Hindi, pupunta ako sa kanya. Akala nila ipe-pray over lang. Sabi niya, matagal na po siya, 4 na araw na po, nangangamoy na. Sabi ni Martha, di ba po, at saka ni Maria, pupuntahan ko siya, sabi ng Panginoong Diyos, ako ang muling pagkabuhay. Hindi lamang sinabi ng Panginoon na siya ang, kasi sabi, opo, naniniwala po ako na muling bubuhayin sa muling pagbuhay sa mga pumanaw ng Panginoon yung lahat ng nananampalataya. Akala niya sa muling pagkabuhay, bubuhayin si Lazaro. So, balit ang sagot ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, siya ang muling pagkabuhay. I am the life and the resurrection and the life, sabi ng Panginoon. Siya ang buhay, muling pagkabuhay. Kaya po nung pinuntahan niya, tinawag niya, di ba, na base po doon sa binasa natin sa salita ng Lord, yung libingan na may malaking bato, yung Ibkuweba. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang kaibigang si Lazaro. At ito po ay bumamon, nakabalon pa po nung linen cloth, yung kanilang ritual sa mga Hudyo ng sinasagawa sa mga yumaong mahal nila sa buhay. At ito ay bumangon at tumayo. At muli nga po binuhay ng Panginoon ang kanyang mahal na kaibigang si Lazaro. Yan, purihin po ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Yahweh El Shaddai. Tulad nga po nung sinasabi ko sa inyo, si Brother Michael nga po isang kabataan. Kahit naman po hanggang ngayon, hindi ko po sasabing ako ay banal o wala ng kasalanan. Ako po ay makasalanan. Yan po. Alam mo na aking sister wife.
pati po yung mga relationship sa family members, alam po, nagkakagulo, nagkakaproblema. Ngunit katulad nga po ni Lazaro, ito po yung mabuting balita. Unti-unti, binubuhay ng Panginoon o kahit sa isang iglap, kaya niyang muling buhayin. Yan. He reconciles. Yan. He makes the family and our fellowship with our fellow man and with our God good and alive again. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Yan. Praise God. Yan. Sa totoo lang po. Sa Panginoon po ang papurit. Pasasalamat. Ako po ang panalangin ko talaga kagaya po sa pag-awit. May kanta po kasi, di ba, minsan maganda sa pandinig, malinis, walang sabit. Pero sabi nila, ba't alam dating? Sabing ganun, alam, parang masarap lang pakinggan. Kasi naranasan po namin yun sa pagtugtog sa choir, sa music ministry as an instrumentalist. Sabi ko po, Panginoon, ako po talagang, yan, hindi ko po, ito po yata yung huli-huling sabi ko sa Panginoon na gagawin ko, tumayo, maghayag ng salita niya. Kasi po ang sabi ko, bagaman naniniwala po ako, aminin ko po yung totoo, may kakayahan magsalita kasi nga po sa pagpapala ng Panginoon na naging isang guro, niloob po niya sa kabutihan ng Yahweh El Shaddai. Ngunit ayoko pong manangan lamang sa sarili kong kakayanan kasi nga po may bagay na maganda lamang sa panlabas. Ngunit ano nga ba yung essential, ano yung makabuluhan na ibig talagang iparating ng Panginoon. Yan. Salamat sa Diyos sa pagbasa dyan. At isa pa nga po, nakapukaw po sa akin sa... baka naman ako mag-overtime. Pasensya na po. Sandali na lang po. Yan. Kasi kung pag sa ibang mga preacher, sabi ko, ay brother, papakanta na ng healing o magta-time na quarter. Yan. So, with all due respect sa lahat po ng parang paggalang sa ating mga naghahayag ng mabuting balita kay Brother Paul Roque at si Ate Ruby and family. And po, salamat po sa pagkakataong ito. Kagabi po kasi binasa ko na yan eh. Naghahanda nga po kami for the music. Yan, Brother Miko, medyo konting lang. Mamaya na tayo sa music. Yan. Na-touch po ako doon. Sabi, talaga itong pong tatlo, di ba si Martha at si Maria, yung abalang-abala na sa pagbasa, yung di sila magkandaw-gaga. At si Lazaro, sila po ay talagang kaibigan ng Panginoon. Yan, natutunghayan ko po ito sa inaaral ng ating mga disciples, mga preachers. Yan, so pag sinabi, di ba tayo, kakilala mo lang, nabalitaan mo, may nangyari, naisip mo, ay, magkakaroon ka ng sympathy or maaawa ka. Pero pag close sa'yo, magdaramdam ka. Halimbawa, uy, yung kaibigan mo, yung kumpare mo, Brother Michael, na-injured, napilayan. Siyempre, minsan maiiyak pa tayo. Doon po talaga sa pagbasa na tunghayan natin, na napaiyak pa ang Panginoon. Kasi nakikita niya yung ililibing na eh. Kagabi po nung binasa ko yun eh. O nakalibing na, tapos may mga kaibigan pa na kakilalang Hudyo base sa tradisyon nila na nakipaglamay po doon. Sabi ko, nandito ka lang Panginoon, di sana namatay yung kapatid naming si Lazaro. Yun. So sinabi nga po, ulitin po natin, yun po yung aral. Yung kagaya po ni Brother Michael na sabi nga po, patay na sa spiritual. Kasi nga po, ang kasalanan naghihiwalay sa atin sa Panginoon. Apart from God, we are nothing, we are sinners, and we can do nothing. Naniniwala po tayo doon. Kasi po, unless aminin natin yun, di po makakakilos ang Diyos kagaya doon sa pananampalataya ng mga kapatid ni Lazaro. Yan. Pero po, loloobin ng Diyos na bawat isa tatayo, bawat isa mananalangin, bawat isa pagagalingin. Yan po, base sa ating pananampalataya. Yan, sa Panginoong Hesukristo. Amen. Ang oras po ay, yan, 4:51. Salamat sa Panginoon. Praise God, praise God. Baka po may dadagdag pa po ang ating coordinator, music head. Yan. Praise God. Pag kinailangan po ng Panginoon. Pero sa totoo lang po, praise God, sa Panginoon po ang kapurihan at pasasalamat at parangal. Ito po yung sabi ko huling-huli kong gagawin. Kasi po, sabi ko, Lord, kung sa music nga po, sa pagtugtog, sa pagkanta, feeling ko ang dami pa pong kulang. Ayoko po kasing lumipat yan. Si Brother Michael nga po, sabi nila yung obsessive-compulsive disorder. Yan. Pero namamanage naman po, saka if it is, yun po ay yung perfectionist, sabi nila. Yan. Pero sabi nga po, ayoko lumipat sa isang bagay na yung iiwan ko hindi maayos or hindi accomplished sa madaling salita. Ma-ek-ek po, sabi nga.
Yun nga lang, may pagkakataon na loloobin ng Panginoon at dapat pong makawala dun sa pang-aalipin na yon ng bagay na kumakapit sa atin. Kasi sa katotohanan po pala, the Lord will raise us up. Di ba po yung kanta, yung kakanta pa, ng preacher, nag-talk na, nag-instrumentalist, kakanta pa, pasensya na po. Di ba, you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Praise God, praise God. At yun na rin po yung healing song. Salamat po sa Panginoon. Sa Diyos na buhay, ang kapurihan at parangal at pasasalamat. To God be the glory. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Yung Praise God. Tunay po na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Amen? Meron siya at meron gagamitin. Meron siyang itatayo. Amen? Sa ating mga harapan. At sa hapon pong ito, inanayahan na po tayong magsitayo. At taas po natin ang ating mga daladalahan, ang ating mga prayer requests. Bagamat hindi man po preacher ang nag-pray, subalit alam po natin na dinidinig pa rin po ng Panginoon. Tutugunin po tayo ng ating Diyos. Hallelujah. O Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa hapon ito, Panginoon. Na minsan pa, Panginoon, ay pinaranas mo po sa amin ang iyong presensya sa hapong ito. Mayroon man pong kakulangan, Panginoon, subalit iyo pong dinuktungan, Panginoon. At ito po'y binigyan mo ng kasiyahan sa aming mga puso. Bless mo po ang bawat isa, Panginoon. Ano man pong kanilang naisulat o hindi man po naisulat, Panginoon, ng mga prayer request. Ikaw po ang nakaaalam, Panginoon. Ikaw po ang nakababatid. Ano man pong pagsubok o suliranin na dumarating sa aming mga buhay, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kilalang kilala mo po kami, O Diyos, at alam na alam mo po kung ano po ang aming mga kahilingan. Alam mo po ang aming mga pangangailangan. At sa hapong ito, Panginoon, inaangkin po namin na kami po'y uuwing masaya at masigla, matagumpay, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na mananagumpay, O Diyos. At patuloy kaming pagpapalain na bawat isa sa amin. At maging ang aming mga mahal sa buhay ay patuloy mo pong pagpapalain, Panginoon. Salamat po sa hapong ito, O Diyos. Salamat sa kapangyarihan mo, Panginoon, sa hapong ito na minsan pa'y patuloy ka naming naramdaman, Panginoon. Patuloy ka naming mapapurihan, patuloy ka naming masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po ng marami, Ama. At sa hapong ito, Panginoon, uuwi kaming tagumpay, O Diyos. Uuwi ang bawat isa sa amin na may dalang kagalakan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At ikaw na po ang bahala sa aming kapatid na si Brother Tony Pribaldo, Panginoon, na kung saan ay hindi namin batid kung ano ang kadahilanan. Subalit ikaw po ang nakatatalos, Panginoon. Ikaw po ang nakababatid kung ano po ang nangyari sa kanya, Panginoon. Ingatan mo po siya, Lord God, at patuloy mo po siyang pagpalain, Panginoon. At ikaw po ang Diyos na bahala sa kanya, Panginoon, sa hapong ito. Lord, salamat po sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papurit parangal sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. At tayo po'y magpasalamat sa Panginoon.
Praise God. At ating pong parangalan ng mahal na ina, Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak mo si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Muli po Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito at sa lahat ng tumugon sa iyong panawagan. Marami pong salamat at sama-sama po nating luwalhatiin ang tatlong persona ng ating Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. God bless us all!